Mahal magkaroon ng sariling bahay sa Pilipinas. Ang ilan nating kapatid napipilitang makisilong sa mga abandonadong pabahay ng gobyerno. Ang kwento dokumentado ni Angela Lagunzad Castro. Malaking pondo ang inilalaan ng gobyerno para sa mga proyektong pabahay sa ilalim ng Department of Human Settlements and Urban Development at National Housing Authority. Layunin nito na mabigyan ng disenteng tahanan ang mahihirap na Pilipinong walang sariling bahay, tulad ni Nanay Tess at Elma. Ilang years na po ba kayo nangungupahan at palipat-lipat? 13, ma'am. Umpisa ako nung 13. Wala akong nalibre. Sabihin mo, caretaker, wala. Doon sa phase 1, wala. 13 talaga ako. Umpisa ako sa 200. Kaya, laking tuwa ni Nanay Tess at Elma nang makatagpo sila ng pabahay ng gobyerno na kanilang malilipatan. Ang problema, ang bagong tirahan ay hindi nila legal na pagmamay-ari. Barracks lang kami talaga. So kung halimbawa, ano ibig sabihin? Tumira ka lang na kung halimbawa, tira ka lang. Kung mayroong relocate, alis ka talaga. Kung alin yung walang laman, doon sila. Sa Baras Rizal, may mga pabahay na itinayo para sa mga nangangailangan sa lugar kung saan dapat may mga pamilyang nagsisimula ng panibagong buhay. Ngunit sa halip na maging tahanan, marami sa mga ito ang nananatiling bakante. Siyam na taon nang iligal na naninirahan ang pamilya ni Nanay Tess sa Baras Housing Project. Kaysa nga naman daw sa kalsada manirahan, nakita nilang oportunidad ang housing site ng gobyerno na abandonado at tila pinaglipasan na ng panahon. Pero ang tinuturing na bahay hanggang ngayon ay walang maayos na pinto na maikakandado para sa mapayapang gabi. Pag nagbaras ka, tapping lang yan. Halimbawa, yero na kalawangin, yan nilagay mo. Kasi pag naglagay ka ng jealousy, magagalit sa'yo, pupuntahan ka. Ano yan? Bakit inaangkin pinapaganda niyo yan? Hindi mo pwede siyang pagandahin, hindi mo siya pwedeng lagyan ng pintuan na matibay. Halimbawa, mayroong magpunta ng guard. Parang natatakot na kami humarap kasi papagalitan ka, andyan na yung parang pagsalitaan ka na masakit, na mumurahin ka. Kayo talaga, ang kapal yung mukha nyo, babaraks kayo dyan. Yan sinasabi ko dun sa mga kasama ko na kapitbahay ko, hindi tayo pwedeng kasi makiusap tayo. Na kaya naman namin hulugan pero hindi bigla. So ipon-ipunan namin. Yan, tulad nito, yung barracks na to. Ang gagawin mo, ganun, tapping lang talaga. Kasi as in, papagandahin mo yan, hindi pwede, bawal yan. Sisitahin ka yan, ganyan lang ang itsura. Hindi mo pwede siyang, basta matakpan lang yan, mawalang okay na yan. Pero kahit ganyan, paalisin pa rin. Siyempre sabi ko, hindi naman porket na nagbaraks kami, hindi na kami maglinis. Oo. Siyempre maglinis din kami, sabi ko, kahit papano. Karamihan sa mga taga-barracks, tinanggap na lang ang kanilang masaklap na kapalaran basta raw may bubong na masisilungan. Ilan po ba kayo nandito ngayon yan sa Nasa, Baras? kami ma'am, nasa 40. 40 na pamilya po. Oo. Kasi, minsan, yung isa may pamilya na may, halimbawa, tulad sa akin, may anak na ako, may apo na. Siyempre, nakikisilong din. So, dito na lang tayo. Noong una, kasi yung asawa ko, taga rito talaga. So, since talaga na tinayo itong taon 2016, ang sabi nila, pabahay nga daw dito. Kasi, Para kanino? sa mga tao daw na naghihirap. Sabi niya, applyan daw mga taong naghihirap na walang mga bahay, yung nasa gilid ng mga, kunyari na sa creek, kunyari na sa gilid, sa gilid ng mga ilog. Sa mga squatter, kung halimbawa nasunugan, yun daw ililipat dito. Yun ang nila, sabi nila. Pero yung taga rito, nahirapan naman din kumuha ng bahay. Hindi lang kawalan ng permanenteng bahay ang pasa ng mga taga-barracks. Kalbaryo rin ang kawalan ng kuryente at tubig sa kanilang lugar. Ang kuryente dito ma'am, as in wala kaming kuryente. Unang gamit namin dito, gasira po talaga. So hindi pa uso yung
Kasi bago lang yung sumikat yung solar eh. Gasira kami. Ang gamit namin to gasira, tapos yung tubig namin dito deep well. Tiis lang, kahit walang ilaw, kahit walang tubig, at least nakakasilong kami. Kasi kung mangupahan ka, meron ka nga ilaw, meron ka nga tubig, bayad mo sa bahay, paano na lang yung pagkain? Itatrabaho ka na lang pambayad, paano ang pagkain? Kaya sa akin, parang komportable ako na nakabaraks kahit pagalitan kami, okay lang. Nais ng mga taga-barracks mabigyan sana sila ng pagkakataon na magmay-ari ng bahay kahit pa sa lugar na mistulan ng ghost town dahil sa tagal ng pagkatenga. Payag naman daw ang mga naninirahan sa barracks na sila ay magbayad para legal na maipangalan na sa kanila ang kanilang tinitirhan. Hiling lang nila, sana ang maging hulog ay naayon sa kanilang kita. Dito kasi yung iba, hindi relocate, kundi bumibili sila. So yung binibili nila, ang isang unit, nasa ata ito, 40, ganun. Oo, 240,000. Isa tulad namin mahirap, hindi namin kaya namin afford. Saan kukuha? Oo, willing naman kami hulugan namin. Hindi naman sabihin na tirahan na lang namin. Kaya po namin maghulog kasi kaya namin kung magkita kami ng sa isang araw 400, may tabi kami 50, siguro mahulugan namin ang monthly. Pero yung iba kasi doon, kasi nagkwento yung kaibigan ko na nakilala ko, sabi niya, bago kami pumasok dito, dumaan kami sa butas ng karayom. Saka kailangan dito kung mayroon kang pera, kailangan mo 10K, pasok ka na agad. Hindi ka na maghirap na kung ano, agad asikaso na nila yung papel. Sa sitwasyon ni Nanay Elma, di niya tunay na pangalan. 13 taon nangupahan ang kanyang pamilya. Mahigit 1 dekada rin siyang nagtiyaga para mag-apply ng pabahay ng gobyerno. Ang kaso, ngayon senior citizen na siya, hindi pa rin siya napagkalooban ng sariling bahay. Ang sabi sa kanya, pag umabot ng edad ng 70 ay hindi na kwalipikadong maging benepisyaryo ng pabahay. Pumunta kami sa munisipyo, sinusundot namin yung apply namin. Sabi naman sa amin, antayin ninyo ang approval ni Mayor. Aprobahan naman kami. Ang lang doon, pagdating doon sa NHC, sasabihin na wala nang slot ang baras. Wala nang slot, pero ang dami po. Iyon na nga. Ako naman, abala ako sa anak buhay ko. Alam mo naman, pinugay to baras. Ang pamasahe, 1,000 kulang. Lalo na rin nag-pandemic, isang lang, 500, 1,000 balikan. Sabi ng mister ko, ibili na lang natin ng bigas yan, huwag ka nang pabalik-balik. Kasi kung bigyan ka talaga ng bahay, nandyan na. Hanggang sa napagod at sumuko na sila sa pangarap na magkaroon ng sariling bahay. 2 beses na ako nag-submit ng mga requirements. Ngayon, pabalik-balik ako. So ang sinasabi ng mga sekretary doon, maghintay kayo kasi mahirap daw yung proseso, ganito daw, hindi daw basta-basta. Hintay, o kami naman naghihintay. Ngayon naman, wala na naman, ilang taon, tahimik na naman. Apply na naman kami uli kasi meron na magbigay ng mga bayodita o applyan nyo to kasi pabahay. Siyempre tuwang-tuwa kami. Pabalik-balik naman doon, ganun, parang nagsawa naman ako. Wala nangyari. Kaya sabi ko, parang ang hirap naman, sabi ko, pupunta tayo doon, pamasahe. Siyempre kung araw-araw kami pupunta doon, halimbawa, balikan namin, kung ang kita ba namin isapat lang din sa pagkain, siyempre di ba, hirap talaga. Ginhawa sana para sa mga informal settler ang layunin ng programang pabahay ng gobyerno. Subalit, paano kung sa halip na pakinabangan ay naiiwan lamang ang mga ito na nakatiwangwang? Bakit hindi na lang ito ibigay sa mga kababayan natin na tunay na nangangailangan kaysa tuluyan ng masira at mapabayaan? At para sa mga katulad ni Nanay Tess at Nanay Elma ay hindi na kakaba-kaba pa na mapalaya sa lugar na itinuturing na nilang tahanan. Angela Lagunsad Castro, mukha ng maliliit, isyong malalaki, dokumentado. Mga kapatid, Jig Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.